Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Sama-sama po nating paghandaan ng mga araw na susunod na may kinalaman sa ating pag-ibig na hinayag ng ating kaligtasan at pag-ibig na hinayag, no? Yung pagtubos sa atin ng Diyos ngayong Semana Santa. Mainam na pagbulay-bulayan natin ang awa o mercy ng Diyos sa atin. Sa Aklat ng Concordance ay naiulat na ang salitang mercy or awa, ang ibig sabihin ay goodness, kindness, and faithfulness. Ako, napakayaman palang salita yan. The mercy of God, His goodness, His kindness, His faithfulness. Ang kabutihan ng Diyos ay walang hanggan, mapagkailan paman. Siya ang nagtatanggal ng ating mga kahihiyan. Di ba? Ang mga kasalanan natin, napapahiya din tayo sa sarili natin. Pero ang Panginoon, kapag ikaw ay nagsisi, kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, siya nagtatanggal nito ng mga kahihiyan. Kaya ikaw ay nakakalapit sa Panginoon ng buong puso. With boldness, you approach the throne of God. Amen. Ang pag-ibig niya ay hindi pinaparating niya sa iyo araw-araw. Ito ay pinaparating niya kagaya ngayon, nanonood kayo ng araw-araw na pagpapala, nararamdaman ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen. So, nais niyang pagalingin ang ating mga damdamin, lalo na yung mga damdaming nasaktan. Gusto niya itong i-restore o ibalik ang sigla. Nais niyang mapalapit ka sa Kanya. Kung merong gusto ang Panginoon, tayo ay lumapit sa Kanya. Hindi parang ang layo-layo. Di ba? Parang, Lord, pakialaman ha, pag may gusto lang ako, tsaka ako mananalangin. Parang hindi tayo magkakilala, Lord, nahiya ako kasi pag kilala kita, parang, parang pray pa ako, worship pa ako. Huwag tayong ganun ha. Kailangan mapalapit tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo kinahihiya. Lalong-lalo na wag natin siyang ikahiya. Sino ang kagaya ng Panginoon? Isang tanong po yan sa banal na kasulatan. Siya ang ating Ama. Sino siya? Ang ating Panginoon. Siya ang ating kutang-kublihan. No? He's our strong tower. Kung ikaw ay hinahabol ng kaaway, kung ikaw ay maraming problema, pwede kang magkubli doon, no? Sa tower ng Panginoon, ang kanyang salita. Siya ang ating mataas at matipunong tore, no? Tore, tower of protection. Siya ang matibay na pundasyon. Kung wala tayong Panginoon sa ating buhay, wala tayong foundation. Para tayong bahay na pag dinatingan ng bagyo, pag-gewang-gewang na yung bahay mo, hindi mo na alam saan ka pupunta, nawiwindang na dahil walang pundasyon. Tignan niyo yung mga bahay na mahina ang pundasyon, madaling bumaksak. Pinapangalagaan niya ang ating mga puso. Kung merong gawain si Lord, pinapangalagaan niya ang ating puso. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Walang malalim na hukay, walang mga gubat na masukal, at malayo, walang disyertong tigang na hindi niya kayang tayong abutin. No? Kahit nandoon ka na sa disyertong tigan, aabutin ka pa rin ng Panginoon. Ang pag-ibig niya ay laging nandyan. At pinatunayan po niya yan, no? Sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang para magbakasyon tayo, holiday tayo, no? Meron pong purpose yun. Kaya siya nagkatawang tao, namatay upang tayo po ay tubusin mula sa maruruming kamay ng kaaway. Sino mang tumanggap sa ating Panginoon Kristo ay tinutubos niya mula sa pagkaalipin ng kadiliman at mula sa papunta sa impyerno. Ang mga taong tumanggap sa Panginoon Kristo, meron na silang karapatang magpunta sa langit at mabuhay ng may kabutihan at kasaganaan. Thank you, Lord. Hallelujah. Mateo 18:12-13. Basahin po natin yan. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng taong may 100 tupa kung mawawala ang isa? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa burol at hahanapin niya ang nawawala?
At kapag nakita na niya ang nawawalang tupa, mas matutuwa siya rito kaysa sa siyam na putsyam na hindi nawala. Mateo 18:12-13. Dati po ako'y nawawalang tupa, pero natagpuan po ako ng Panginoon. Salamat sa Diyos. What do you think? Sabi sa Wikang Ingles, if a man has 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 and go to the mountains to seek the one that's straying? And if he should find it, assuredly I say to you, he rejoices more over that sheep than over the 99 that did not go astray. Matthew 18:12-13. Napakabuti po siya, isang dakilang pastol. So, ikaw na nanonood dito, marahil first time ka na nanonood or pangalawang beses, hinahanap ka ng Diyos. At tayo rin naman mga dati ng Kristiyano na medyo lumamig ang puso natin sa hinahanap ka ng Panginoon. Ang awa niya ay aabot sa iyo. Siya yung inaabot ka ngayon ng Lord. Anak, tayo na. Tayo na. Pagpapalain kita, bibigyan kita ng magandang buhay dito sa lupa. Habang nabubuhay ka, ikaw ay magiging faithful, ikaw ay magiging productive na tao. Ang pag-ibig niya ay hahanapin ka hanggang sa dulo ng digdig. Hinahanap ka talaga ng Panginoon. So hayaan mo ang mercy or awa ng Diyos ay palibutan ng iyong puso, palambutin ang bawat tigang o tuyong bahagi nito. Hayaan mo ang makapangyarihang dugo ng Panginoon Kristo ang magtanggal ng lasa ng kasalanan at mga bahid nito sa iyong buhay. Hayaan mong buhati ng Diyos ang lahat ng iyong kabigatan, especially nung nakaraan mo. Hayaan mong malinis at mahugasan ng kanyang banal na dugo ang iyong mga guilt o maruming konsensya ng iyong buhay. Binigyan ka niya ng kalayaan. Binibigyan ka ngayon ng kalayaan ng Diyos. Naisulat po ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 1, Roma 8:1, kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Romans 8:1 and 2. Sa wikang English, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. You who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ made me free from the law of sin and death. Romans 8:1 and 2. Sana po mapagbulay-bulayan natin ang mga salitang ito ng Diyos. Sa pagkakilala mo ngayon sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ay mapapasa atin ang kanyang awa at pagpapala na kailangan natin sa ating buhay. Manalangin po tayo. Ito po yung panalangin ng kaligtasan. Ito ay para po sa bawat isa sa atin. Sabi niya, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po'y nananampalataya na ikaw, Jesucristo, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, subalit paglipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap mo sa akin, sa pag-ibig mo sa akin. Thank you so much, Lord. Tinatanggap kita, kinikilala kita, aking Panginoon at tagapagligtas sa araw-araw kong pamumuhay. Sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo, Amen. Amen. You made the very right decision sa araw na ito, na isurrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Kaya ang nangyari sa krus ng Kalbaryo, hindi po nawalan ng kabuluhan. Dahil nandito ka, nandito ako, at tayo po ay magtatamasa ng kaawaan ng Diyos. The mercy of God is upon us.
Mula po sa staff ng Araw-Araw ng Pagpapala, ay panalangin namin na kayo ay pagpalain ng Panginoon. Magkaroon kayo ng napakamahulugang Semana Santa sa taong ito ng 2024. God bless you at magkita-kita muli tayo. See you soon. Amen. Sa malalong madaling panahon. God bless you.